Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Lan channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of this growing family. Officially, we are now 10,386 subscribers. Thank you so much, guys. God bless you all. At ang pag-uusapan po natin today ay with regards po dyan sa Maynila, ay si Isko Moreno ng Maynila. Ang sabi niya, muling magiging makapangyarihan ang Maynila at malapit na ang pagbabago ng liderato. Yan ang pag-uusapan po natin. No? Ay, nako, alam niyo po ba na talagang malapit na po na talagang dadakila uli ang Maynila? Siyempre, hindi po sa liderato ni Mayora Hani Lacuna, kung hindi po sa liderato ni Yorme Isko Moreno. Yan po, no? Talagang hindi na po natin mapipigilan ang pagbabalik ni Yorme Isko Moreno Domagoso dyan sa lungsod ng Maynila, na talaga namang siya ang ating sandigan, no, para malinis muli ang kabisera ng Pilipinas, no, habang papalapit ang 2025 midterm elections. Batay sa mga survey ng Social Weather Station, Pulse Asia, Okta Research, pinakahuli ay ang PhilData Trend Survey. Mahirap nang makahabol pa ang mga kalaban ni Yorme Isko Moreno. He is leading the race and I'm telling you guys, he will be winning the race. Yan ang malapit na usapin dyan, no? Sa mahigit na 836,561 voters na matitinag ang suporta kay Yorme Isko Moreno. Hindi pa po nag-uumpisa ang kampanya. Ang eleksyon sa Mayo pa, pero tingnan mo naman, talagang sigurado na po tayo na maluluklok natin ang maluluklok o babalik sa pagka-mayor si Yorme Isko Moreno. Malinaw na guys, malinaw pa sa isang tubig, no? Sa Mayo 2025, siya ang idideklakrang Manila Mayor. At balik tayo sa tanong, bakit makakabalik siya sa Manila City Hall? Siyempre, dugyot ang Maynila. Kasi hindi makakalimutan o hindi nakakalimutan ng mga Manileño ang napakagandang liderato na nakita sa kanya noong 2019-2022, no? Kaya sa isang interview nga, sabi niya, tutuloy daw niya mga infrastructure program niya, mga social programs niya, mga vertical housing, mga eskwelahan, etc. Paano malilimot ang mahihirap pantayang ginawa noong panahon ng COVID-19 pandemic, na kahit nasa Visayas, sa Mindanao, dinala niya ang kanyang medical team na nagligtas ng maraming buhay. Kitang-kita ang pakinabang na ipinagawa niyang infrastructure projects hanggang ngayon. Kalinisan at bukas sa publikong pamamahala sa Maynila. Visible, nakikita, napapakinabangan ang marami programa ni Isko Moreno o si Yorme Isko Moreno na muling napasigla sa ekonomiya ng syudad. Isang malinaw na testamento ng daluyang na suporta sa kandidatura niya, pati ang mga katiket na Wag po natin kakalimutan ang mga katiket niya na si Vice Mayor Chi Atienza at mga katropang Mayor's Choice na pinapakitang malaking kalamangan niya sa mga survey. Kahit ang mga kalaban niya, sina Mayora Hani Lacuna at Sam Bersosa, na umaamin kay layo ng agwat ni Yorme at hindi na may tatago pa ang kanilang pagkadismaya. At ang latest survey na tinanong ang mga scholar ng Maynila ay lalong pinatibay ang nakatakdang panalo at pagbabalik ni Yorme Isko Moreno bilang alkalde ng lungsod. Landslide win na nga ayon sa sagot ng mga estudyante ng pamantasan ng lungsod ng Maynila. PLM ay sinagawa mula Enero 15 hanggang 22 na may 800 respondents. Itong resulta, nako, nakakabigla. 91.4% ang nakuha ni Yorme Isko Moreno. Nakakurot ng 4.5% si Sam Bersosa at si Mayora Hani Lacuna na nakakaiyak na 2% ang nakahid at ang 2% undecided. Grabe, no? Biruin mo yun, 2% tapos undecided 2%. Kahit mapunta yung 2% kay Mayora Hani Lacuna, 2%, mag-withdraw si Sam Bersosa, 4.5%, wala pang 10%. Nako po. Hindi na nakakagulat ang resulta ng survey na ito ay patunay lamang na may milya-milya nga kung sa karera ang layo ko sa mga kalaban na ngayon ay nagkakamot ng ulo sa pagkainis. Pansinin
mga estudyante ang tanong sa survey at magkakamali pa ba sila sa pagpili kay Yorme Isko Moreno na napakaraming proyektong ginawa para maitaas ang kalidad ng edukasyon mula elementarya, high school at hanggang kolehiyo at universidad. Teka, bakit kulelat na kulelat si Mayora Hani Lacuna na 2% lang ang nakuha, gayong siya ang incumbent, siya ang nakaupo sa City Hall? Ibig sabihin, halos walang ginawa. Alam kasi ng mga estudyante, ang pamamahala ng unang Lady Mayor ng Maynila ay totoong nakakadismaya. Her leadership, alam ng mga mag-aaral, di umano, ang punong-puno ng inefficiency, kainutilan at walang nakitang progreso. Dissatisfied, dismayado sila kay Mayora Hani Lacuna at ano ang patunay nito? Imagine, talo pa siya sa survey at suporta ng baguhang kandidato si Versosa. Di ba? Versosa versus Lacuna, talo pa ni Versosa si Lacuna, tinalo pa ni Hani na baguhan at walang gaanong pangalan. Kung hindi tumakbo si Yorme, malamang si Sam ang manalo. Kasi nga, ang isyong kawalan ng aksyon sa City Hall ay kita ng mga butante. Matinding trapiko, di maayos na serbisyong medikal. Turingan doktora pa man din si Mayora Hani Lacuna at ang alingasaw na mabahong basura at dugyot na lungsod ay araw-araw na nakikita ng Manileño at ng publiko. Madalas nga tinatanong, mayroon bang gobyerno sa Maynila? Yung issue ng pagpapalasubas ng garbage contractor na Lionel ay isyong nagpapakita na inutil na pamamahala. Tapos asa ng proyektong infra? O wala. Edukasyon at social services sa mga seniors, PWDs at iba pang mga sektor. At mas malaki pang suporta kay Versosa ay patotoo na ayaw ng Manileño kay Lacuna. Mabuti na lamang at naisipan ni Yorme Isko Moreno na sundin ang nais ng mga residente na tumakbo siya ulit. At ito tayo. Parating na tayo sa mga pagbabago, mga kaibigan ko. Makakabalik uli si Yorme Isko Moreno sa ang sigla ng lungsod ng Maynila. Sa naipakitang mahusay na liderato ni Yorme Isko Moreno, may bagong pag-asa ang Manileño na matapos ang eleksyon sa Mayo 12, sigurado sa July 1, 2025, simula na uli na ito ng pag-udlad at pagbabago ng pamamahala ng Maynila. Ay totoo, sabi mga nakakausap ko mga Manileño, mga kaibigan natin, mga katrabaho natin dati, mga kamag-anak natin, inip na sila. Bakit daw ang tagal naman ng botohan? Kasi sabik na sila na isulat sa balota o kaya i-shadean yung pangalan ni Yorme Isko Moreno, at batay sa mga survey, sa reaksyon ng mga butante at mga patuloy na paglago ng suporta sa kanya, hindi na mapipigilan pa. Babalik na si Yorme Isko Moreno. Sabi nga ng isang katropang media man, panahon na daw na para palitan ang liderato sa Maynila. Ang trabaho ng pagpapagsigla, ang pagbabalik ng ningning at sigla ng Maynila nang nasa kamay lamang ni Yorme Isko Moreno. Sumasang-ayon ako, Yorme is the man for the job to make Manila great again. O sige po hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo.